Okay, big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-big man. Sa Big Man Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alanganan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Servisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, servisyo kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara. Trabaho laging ganado, context namin expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ng paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, servisyo kalidad, walang iwanan. Okay mga ka-airsoft, good day sa inyong lahat. Magandang gabi po. Grabe, no? Hindi ko gano'n naasikaso mag-live kanina, pagpasensyahan nyo na, no? Pero kahit pa paano yata, merong isa yata na naisingit sa ating walk-in, no? Bali, si Engineer Martin of Santa Maria, Bulacan. Kaya ako pinilit na ma-live yung unit niya. It is because first time niya magpipistol. Siyempre, pag first time magpipistol, kailangan meron siyang babalikan kasi mga ka-airsoft na ano eh. Kung tawagin dito eh, parang ano, meron siyang video na pwedeng balikan kung sakasakaling meron siyang makalimutan. Kumbaga merong recap, di ba, na video. Okay? Pagpasensyahan nyo na po, hindi ko na i-roll yung live kasi dito sa amin, sa totoo lang, hindi ko lang alam kung bakit ganun mga ka-airsoft, no? Medyo yung connection ng internet dito sa amin, pasumpong-sumpong, no? Kaya pagpasensyahan nyo na po kung ganun man ang nangyari, pero ang importante mga ka-airsoft, magkakasama po tayo ngayon. Okay? Big Man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. At ayun na nga, syempre magkakasama tayo ngayon, kwentuhan session, tanungan portion. Nakakatuwa po mga ka-airsoft. Nasa episode 89 na po tayo ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Okay, hindi naman sa pagyayabang, pero tayo lang ang airsoft shop sa buong Pilipinas na tulad ng ganito, no, na merong idinadaos ng kwentuhan session, tanungan portion, sumasagot, no? Yung pong lingkod ninyo na si Big Man sumasagot ng diretso, sumasagot ng walang script, sumasagot ng tama, sumasagot ng totoo, sumasagot ng walang halong bola. Lahat ng isinasagot ko ay base sa daily experiences namin at saka base dun sa nandito sa aking utak. Okay, no? Wala tayong binabasa, di ba? Pag sumasagot tayo ng ating kwentuhan session, tanong portion, wala tayong binabasa na script, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang live, hindi mo pwedeng i-edit eh, di ba? Kasi on real time eh, mga ka-airsoft na. Kung ano yung nagaganap, yun talaga eh. Yun ang kasarapan sa live, no? Doon sa live, masusubok nyo yung kausap nyo, masusubok nyo yung iniidolo nyo, masusubok nyo yung dealer ninyo kung talagang may alam at may alam, no? Kaya mga airsoft, kwentuhan session, tanungan portion, episode 89. Kung meron kang katanungan mga airsoft, no? Kung meron kayong katanungan na
bumabagabag sa isipan nyo na gusto nyo magkaroon ng kasagutan, dito po, tara po rito, itanong mo kay Big Man. Ayan, no? Magandang gabi sa inyo lahat. Hello po sa ating mga ka-airsoft na seaman, engineer, mason, welder, pintor. Hello po sa inyo mga bossing. Hello rin po sa mga airsoft natin na doktor, na nurse, na radiologist, na nasa medical field. Hello po sa mga airsoft natin na security guard. Hello po sa mga airsoft natin construction worker. Hello po sa mga airsoft nating engineer. Hello po sa mga airsoft nating senador, congressman, governor, ano pa ba, mayor. Hello po sa inyo lahat mga bossing. Ngayon po, hindi tayo magre-review and unbox. No? Sa mga bago dito sa page natin, meron tayong tinatawag na episode na kwentuhan session, tanungan portion. Sa kwentuhan session, tanungan portion, on real time, pwede kang magtanong. Sasagutin po natin yan. No? Dito nagaganap yung mga bagay na hindi kayang masagot ng iba. Dito sasagutin po natin. Okay mga airsoft? Hindi na natin papatagalin. Napakadami nitong nasa notebook ko. Hindi ko lang alam kung makakayanan nating itackle lahat to, no? Pero hangga't maaari itatackle natin para sa ating mga ka-airsoft. Okay? Okay, Big Man. Ano ang compatible BBs para sa isang rifle? Okay. Grabe ang tanong na yan. Ano ang compatible na BBs para sa isang rifle? Okay, para lang masagot ko ng diretso mga airsoft, no? Depende po sa rifle. Okay? Kung yung rifle ninyo is stock, kung yung rifle ninyo is ordinary, kung rifle ninyo is China, kung ang rifle ninyo is Taiwan, kung ang rifle ninyo is upgraded, kung ang rifle ninyo is all out upgraded, magkakaiba po ang BBs dyan. Okay? Simulan natin. Kung ang rifle mo China, okay lang na gumamit ka ng China BBs. Pero mas okay din gumamit ka ng Taiwan BBs. Kung ang rifle mo China, okay lang na gumamit ka ng .20 BBs. Kung merong konting upgrade, okay lang na gumamit ka ng .25. Pero hindi more than that. No? I don't suggest na gumamit ka ng masyadong mabigat na BBs kung ang rifle mo is ordinary China model lang. Kasi pag ordinary China model lang, mahihirapan siya mga airsoft, no? Pag gumamit kayo nung mabibigat like .30, .35, .40, .45, .50, o no, di ba? Katulad nito ha, may papakita ko sa inyo rito, no? Nasilip ko eh. Okay, this is a .35 grams of BBs. So, this is a 3,000 rounds of .35 grams. No? Tapos, may iba-iba kasi tayong grams eh. Katulad dito. This is a .40. Okay, .40 of BBs. No? Ayan. Iba-iba yung grams natin. Kaya mga airsoft, no? Nakadepende kung paano mo sabihin na natin na gagamitin. No? Kung ang unit mo is China, .20, .25 China BBs, okay lang. Pero mas maganda kung gagamit ka ng Taiwan BBs. Kasi pang Taiwan BBs, precise, perfect. Yan ang mga karakteristik ng Taiwan BBs, no? Bawat BBs, ito. Alam, ito, katulad nito, this is a BLS brand, no? BLS brand. Bawat isang piraso niyan is perfect. Perfect. Okay? Bawat isang piraso niyan, spear, bilog. Bilog na bilog. 100% spear, 100% bilog na bilog. Hindi katulad ng mga China BBs, possible na meron dyan bengkong, di ba? Ako kasi, the reason why I'm not catering China BBs, especially sa mga personal kong unit, ang China BBs kasi may residue, nagpupulbos. No? Ang China BBs eventually, subukan mo yung China BBs, ilagay mo sa isang bote, kalugin mo.
mawawala yung kintab niyan. Kasi hindi polish BBs yan eh. Kumbaga mawawala yung kintab, magkakaroon ng gas-gas. Pag nawala yung kintab niyan, yun yung naging residue. Pag ginanon mo, uy, may mga powder dito. Yun yung mga residue. Yung residue na yun ang makakasira sa half-up rubber mo at sa half-up chamber mo. No? Yun yung makakasira dun sa unit mo, yung mga residue. Kaya ako, sa mga personal ko unit at saka sa mga binebenta natin, hindi kami gumagamit ng China BBs, no? More on Taiwan BBs kami para makaiwas tayo mga ka-airsoft sa pagkakasira ng unit. Okay? Tapos, let's say yung unit mo is upgraded. Upgraded na, pero China pa rin. Gamit ka ng, let's say, sabihin na natin 0.30, 0.35. Diba? Pero hindi nahihigit pa ron, no? Pero kung ang unit mo is mga Taiwan, talagang Taiwan ang gamitin mong BBs. Gamit ka ng 0.20, 0.25, 0.30, 0.35. Depende sa upgrade, no? Halimbawa, ang gamit mo is DMR, tapos yung DMR mo 650 FPS. Sakit nun. Gamit ka ng mas malakas na bala, di ba? Gamit ka ng mas mabigat na bala. Tandaan nyo ganito, hindi porket mabigat ang bala maganda. Hindi porket yung bala mabigat, compatible na sa lahat ng unit. Hindi ganun yun, no? The more na mabigat ang bala, the more na mahihirapan yung unit ninyo. Pero, kaya nga sinasabi ko, kailangan, ibabase nyo lang yung bala ninyo doon sa kalidad ng unit ninyo. Kung yung unit ninyo sa tingin ninyo is China or hindi naman siya upgraded, huwag mong gamitan ng mabigat, no? Hindi po basihan ang bigat ng bala para gumanda ang performance ng bawat unit, okay? Lahat po ng unit, meron po tayong compatible lang na bala, okay? Yun po, sunod lang po tayo sa mga sinasabi ng mga dealer, sa mga sinasabi ng dealer nyo, para po wag po kayong mapahamak, okay? Mga airsoft, kung meron kang tanong na bumabagabag sa utak mo, tara rito, sasagutin ko yan, no? Ibigay mo sa akin, sa abot ng makakayanan ko, sasagutin natin. Good day po, Boss Idol, sabi ni Sir Reynaldo Ocang. Good day sa iyo, bossing! Okay, magandang gabi, boss. Big man, magkano po ang presyo ng affordable pistol? Presyo ng affordable pistol, what is affordable for me might not be affordable for you. Kung ano yung mura sa akin, maaring hindi mura sa iyo. Kung ano yung mura sa iyo, maaring hindi mura para sa akin. Okay, no? Don't ask for a affordable pistol kasi hindi ko alam kung ano yung affordable para sa iyo. Okay? Pero if you are trying to ask kung ano yung pinakamurang pistol, yon, yung pinakamurang pistol is yung pistol na pinakawalang kwenta. Okay? Jongstar Solito, sasagutin lang kita ng tama. Huwag kang magdadamdam, bossing, ha? Ang pinakamurang bagay ay yung mga bagay na pinakawalang kwenta. Okay? Bakit mura ang bulaklak na rose na plastic? Kasi walang kwenta. Bakit mahal yung sariwang bulaklak na rose, na rosas? Kasi, masarap ibigay yon, di ba? Mas masarap ibigay yung original kaysa yung plastic. Mas masarap ibigay yung tunay na rosas kaysa plastic. Bakit mas mura yung rosas na plastic? Kasi walang kwenta. Okay? Ayan, ganun din sa airsoft, no? Sa motor. Ano yung mga pinakamurang motor? Pinakamurang motor yung mga mabibilis mabitak yung play rings. Mabibilis mapundi yung headlight. Mabilis mabasag yung mga lens ng signal light, ng headlight, ng tail light. Bakit ganon? Bakit mabilis silang kumatok ang makina? Bakit? Kasi sila yung mga pinakamura, sila yung mga pinaka walang kwenta. Okay? Ngayon, tatanong ka sa airsoft, ano yung pinaka-boardable pistol? Sabi ko nga, kung yung affordable to me might not be affordable to you. Yung affordable to you might not be affordable to me. Hindi kita kilala, kaya hindi ko alam kung ano yung mga bagay na mura para sa iyo. Okay? Pasensya na, sumagot lang ako ng diretso, ng totoo, kasi bossing nagtanong ka.
Ang bagay na affordable, ang bagay na pinakamura, yun yung mga bagay na walang kwenta. China item, gawang Lunes, sirang Martes. Okay? Diretso lang po, sinagot kita, bossing. Wala pong samaan ng loob, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Nagtanong ka, bossing, sinagot lang po kita. Okay? Okay, next question. Baka may question kayo. Sige, bato nyo, sasagutin natin. Idol Bigman, good evening. Ask lang po, if may fake po ba na green gas? Actually, masasabi natin, meron kasing mga true rated na medyo i-rephrase natin. Huwag natin sabihin fake. Okay? Pero may true rated na green gas. Okay? May true rated na green gas. Mayroong green gas na malalakas, pero 12 kg. Merong green gas na 12 kg rin, ang hina. Ibig sabihin, hindi sila true rated. Doon pumapasok yung perception ng pag-iisip ng tao na, baka fake to. O yun, gano'n, di ba? Baka fake to. Pero sa totoo lang, meron talagang mga green gas na mahihina. Ako, ang ginagamit ko ever since, ang ginagamit kong green gas is yung Mighty. Kasi ang Mighty green gas is true rated. Ibig sabihin, kung ano yung lakas ng 12 kg, yun talagang lakas niya. Okay? Hindi katulad ng mga ibang green gas, kung tawagin nila, kine-claim nila merong added silicone oil. O di ibig sabihin, yung ikinarga mong green gas sa airsoft mo is hindi na purong gas. Hindi na purong green gas. Bakit? May added silicone oil. So, yung lakas, hindi na ganon. Hindi na ganon kalakas, di ba? Ngayon, yung added silicone oil ba niya is enough for you to protect your unit? I don't think so. Okay? Yung added silicone ng mga green gas is hindi enough para protektahan yung unit mo. So, bakit ka gagamit nung green gas na may added silicone oil? Well, hindi naman niya kayang protektahan yung unit mo, di ba? Might as well gumamit ka ng green gas na puro, na true rated, then mag-spray ka manually ng oil. Okay? Ayan, no? Ayan. Ayan. Sana nasagot ko ng matino at detalyado. Malamang naman maiintindihan nyo at detalyado nyong maiintindihan yung ibig kong sabihin dun sa question ng ating ka-airsoft. Okay? Okay. Big man, pwede mo bang ituro ang pagdidismantle sa aming mga viewers? Okay, no? Pwede naman po. Pwede naman. Kung kailangan yung i-dismantle yung unit nyo, pwede kayo mag-PM, magpaturo kayo, no? Pero kasi hindi advisable ituro yung pagdidismantle. Why? Dali lang. Bakit hindi advisable na ituro yung pagdidismantle? Kasi Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging wag kang magbibigya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Again, no? Ang tanong, bakit daw hindi, pwede ko raw bang ituro yung pagdidismantle ng unit? Yes, pwede kong ituro yung pagdidismantle, pero hindi advisable. Bakit hindi advisable? Hindi advisable lalong-lalo na sa mga newbie, no? Kasi alam naman natin, minsan ang Pinoy mateki, no? Makalikot, di ba? Ang pagdidismantle ng barrel, walang maitutulong na maganda sa unit mo. Pag dinidismantle mo yung barrel, maaring mapahamak pa yung barrel. Maaring meron kang magalaw, maaring hindi mo maibalik ng tama. Dinismantle mo, maaring malaglag mo siya. Pag nalaglag mo siya, maaring may mabitak, may masira, may mag-crack doon sa unit mo. Okay? Hindi advisable i-dismantle yung barrel, yung unit, especially kung ang client mo or ang kausap mo ay isang newbie, ibig sabihin baguhan. Ganito, ang isang taong baguhan, pag nilagyan mo ng load yung utak niya, bandang huli, wala siyang maiintindihan sa lahat ng guide na sinabi mo. Ang isang baguhan sa airsoft, okay, dapat simulan mo sa basic, paano humawak, paano pumutok, paano mag-maintenance, paano ikasa, paano
yan ang mga dapat mong ituro. Ang isang newbie, hindi mo pwedeng ituro yung pagdidismantle. Bakit? Mapupuno yung utak niya. Lahat ng sinabi mo, wala na siyang maiintindihan pag lahat itinuro mo. Ang itinuturo ko sa ating ka-airsoft is basic. Then, eventually, habang tumatagal, habang naglalaro sila, matutuklasan rin nila yon. Matutuklasan rin nila yon. Then, alam na nila yung basic, di ba? Pag hinalo mo kumbaga ganito, kumukuha tayo ng subject sa college, di ba? May minor and major. Pag lahat ng kinuha mo sa isang semester is major subject, mahihirapan ka, di ba? Mahihirapan ka sa sked, mahihirapan kang i-balance yung time mo, kasi lahat major di ba? Dapat, meron kang 5 major subject, dapat meron ka rin 3 minor subject. O, ganon, di ba? Ayun, sa airsoft, dapat ibibigay natin yung basic. Dahan-dahan, pasundot-sundot, tinuturo natin yung major. O, di ba? Ayun, no? Kaya hindi advisable na ituro kasi bakit? Malilito at malilito yung ka-airsoft. Bandang huli, mapupuno yung utak nila, hindi nila maiintindihan lahat ng itinuturo natin. Okay? Yun po ang dahilan kung bakit hindi advisable, especially for the newbie, na buksan yung airsoft. Kaya nga dito sa Bigman, di ba, meron tayong tinatawag na PMS, Prevention Maintenance Services. Di ba? Every 3 months, ako, nire-request ko na sana kung pwede, yung unit ninyo or yung baril ninyo, dalhin ninyo sa amin. Libre lang naman po yung maintenance para maagapan natin yung possible na masisira kung meron mang masisira. Di ba? Free lang yung maintenance. Mas maganda kung dadalhin ninyo yung unit nyo sa amin. Free PMS para kung merong lumuluwang, sikipan natin. Kung merong sobrang sikip, luwangan natin. Itotono natin yung unit mo, iaayos natin, i-maintain natin. Sabi nga, prevention is better than cure. Pag nandyan na yung problema, hindi baliwala na yung prevention. Pero kung may prevention tayo, prevent natin na lumala yung isang problema. Okay? Kayo rin po ang makikinabang nun. No? Hindi ako makikinabang nun. Actually, mas gusto ko kung every 3 months madadala ninyo yung unit ninyo para i-maintain natin, iaayos natin, ibabalik natin siya sa factory setting niya. Okay? Yan. Sana po nasagot ko ng matino yung katanungan na yun, no? Sabi ni Jongstar Solito, newbie pa kasi, maraming salamat po sa kaalaman. Okay? Bossing, Jongstar, hindi ko mo newbie ka, kukuha ka ng pangit na unit. Hindi ko mo newbie ka, kukuha ka ng budget meal na unit. Hindi ko mo newbie ka, tatakbo ka doon sa China unit. Pag newbie ka, napunta ka sa pangit na unit. Pag newbie ka, napunta ka doon sa iilang unit lamang. Hindi ka nakapili ng maayos. Ang pinagpilian mong unit, tatatlo lamang, 4, 5 lamang. Newbie ka. Pag newbie ka, hindi ka nakatagpo ng maayos at masarap gamitin na unit, you will be forever a newbie. Hindi ka na magiging pro. Bakit? Newbie ka, nagsisimula ka pa lang, natapat ka sa pangit na unit, anong mangyayari? Isusumpa mo ang paglalaro ng airsoft. Newbie ka, natapat ka sa unit na sirain, anong mangyayari? Isusumpa mo yung paglalaro, yung pagbili mo ng airsoft. Bakit? Bakit ito naman isusumpa, Bigman? Newbie ka. Natapat ka doon sa pangit na unit. Anong gagawin mo? Nasira yung unit mo, ipapagawa mo. Pagkapagawa mo, babayad ka. After ilang days, nasira ulit. Sumumpong, nasira magazine, nagkalik ang magazine, sumisingaw ang nozzle, nabasag ang outer barrel. Sunod-sunod ang gastos. Newbie ka, ha? Tandaan mo. Pero, sunod-sunod ang gastos mo, ano mangyayari? Magki-quit ka. Okay, di ba? Pag nag-quit ka, nasa utak mo, ano? Pucha, pangit pala ng airsoft, nasayang lang yung pera ko. Ang pangit naman pala mag-airsoft, sirain yung airsoft. Ang pangit, tol,
pinsan, bayaw, biyenan, huwag kayong bibili ng airsoft, pangit ang airsoft. Ano na nangyari sa community natin? Di ba? Dahil sa isang mindsetting na pangit ang airsoft, kumalat, wasak ang airsoft community. Di ba? Pero ang totoo niyan, hindi pangit ang airsoft. Napunta ka lang sa pangit na unit. Napunta ka lang dun sa unit na hindi compatible sa'yo. Napunta ka lang dun sa basura na unit. Dinala ka nung dealer mo na hindi naman nakakaintindi sa airsoft. Dinala ka nung dealer mo na gusto lang basta makabenta. Kabaliktaran po yan sa Big Man. Dito sa Big Man, i-assess natin kung ano yung unit na nababagay sa'yo. Dito sa Big Man, iaayos natin yung unit na kukunin mo. I-upgrade natin. Di ba? Dito sa Big Man, nakasisigurado ka na pag nasira yung unit mo, lifetime warranty. Okay. Ayun. Maraming salamat. Sana mag-register sa utak mo yan, no? Newbie ka, mag-register sa utak mo yan, hindi ko mo newbie ka, kukuha ka ng budget meal, kukuha ka ng China. Pag ganun na nangyari sa'yo, you will be forever a newbie. Hindi ka magiging pro. Kasi hindi mo naaabutin yung sarap ng paglalaro kasi hindi mo naranasan yung sarap ng paglalaro. Ang naranasan mo ay puro pasakit, ay puro gastos, puro sirang unit. Yun ang naranasan mo kasi naghanap ka ng unit na affordable, naghanap ka ng unit na budget meal. Okay? Kaya ako mga airsoft, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi po dapat na bibili ka ng airsoft, newbie ka, hahanap ka ng pinakamurang unit. Yung pinakamurang unit, hindi pa laging sa mga newbie yun. No? Hindi pwedeng sa mga newbie yung mga ganun. Okay? Orlando Alcantara Tarak. Good evening, Sir Big Man. Good evening po sa iyo, bossing, si Sir Orlando. Okay, isang next na question natin, okay? Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagkaman pinipinsa. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, next question. Question ni Sir James Alcantara of Toledo City. Big Man, lahat ba ng klase ng pistol pwedeng i-convert as competition pistol? Grabe yung tanong nito. Pucha, grabe mga tanong niya. Talagang pipiga ng utak. Grabe. No, ang tanong niya, lahat raw ba ng klase ng pistol pwede convert as a competition pistol? Ang tanong, hindi. Ayan na. Hindi. During the competition, ang pinaglalabanan, ma-hit mo lahat ng target. For example, meron kang 5 target. Dapat ma-hit mo yan. Yun ang pinaglalabanan sa competition. Dapat ma-hit mo yan sa pinakamababang oras na posible. Diba? May time limit. Hindi pwedeng may hit mo nga 1 oras naman dahil talagang panay ang sipat mo. Hindi pwede yun. Diba? May time limit. So, may mga unit na mababa ang rate of fire. May mga unit na matataas ang rate of fire. Tulad ng Shadow. Diba? Tulad ng mga 2011 na competition grade. Mga Infinity, mga... Diba? Marami. Ngayon, may mga unit na mababa ang rate of fire. Tulad ng Beretta. 1911. Mabababa ang rate of fire niyan. Although, ginagamit as practical shooting gun, pero hindi mo siya isasabak sa competition. Kasi bakit? Lalamunin siyang buo ng mga competition grade, ng mga race gun unit. Okay? Lalamunin siyang buo.
Kung ordinary days, walang tournament, walang event, puputok ka using your 1911, pak, 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 okay lang. Walang problema. Pero kung competition day, tournament, BBM Cup, puputok ka like ng Beretta 1911, I don't think so. Lalamunin kang buo ng mga taong naka-shadow, ng mga taong naka-2011. Hindi lahat ng 2011 ha. What I'm trying to say is naka-2011 na competition grade. Okay, no? Lalamunin ka ng Infinity. Di ba? Tataas rapid fire niyan eh. Tsaka ang bilis ng rate of fire niyan eh. Yun, matataas tuloy ang rapid fire. Matataas ang rate of fire eh. Papak, 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 papak. Oh. Matataas. Eh pag 1911, pak, 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 mabagal. Di ba? Kaya, yung tanong mo, lahat ba ng pistol pwedeng i-convert as a competition grade pistol? Ang tanong, hindi. No? Meron lang mangilan-ngilan na talagang papalag, talagang titindig doon sa mga competition grade pistol, no? Abu Bakar Aton Villanueva. Good evening, boss, idol. Good evening po, Sir Abu Bakar. Orlando Alcantara Tarak, nice advice, Sir Bigman, for the newbie. Thank you, sir. Thank you. Okay, no? Ngayon may tanong tayo rito na naman. Bigman, nakita ko yung 60-second preventive maintenance na ino-offer mo na libre. Okay? Ano po yung ginagamit mo? Ang dami nagtatanong. Ipakita na nga natin. Nasaan yun? Yung may sticker na. Alin? Yung step 1, step 2. Nanda. Okay na. Okay. Ano raw yung ginagamit natin pang PMS, pang maintain? Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging bagang din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Isa rin. Akin na rin isa. Dali. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay mga Airsoft, no? Ito yung ginagamit namin as actually mga Airsoft, I am not an ambassador of any brand, no? So wala akong pinopromote, no? Pero ito yung ginagamit namin, no? So produkto to, sarili talaga ng Bigman, no? Okay, ganda, di ba? Okay, kung tawagin to, ito yung step 1. Step 1, siya yung responsible sa paglusaw. Kasi mga Airsoft, no, merong old lubricant yung unit natin after mga 3 months. Yung old lubricant na yon consists of dirt, dust, and aluminum powder. Saan galing yung dirt? Dumi. Saan galing yung dust? Alikabok. Saan galing yung aluminum powder? Yung rebaba. Rebaba ng mismong unit mo. Diba? Yung rebaba, yung aluminum flakes, kung tawagin na maliliit. Ngayon, humahalo sa lubricant yan na naka-apply sa unit natin. Okay? Dapat maalis mo yon. Bakit? Eventually, sisirain ng mga aluminum flakes yung hapa rubber mo. Ano pa? Yung mga slide mo. Yung mga rail ng unit mo. Yun ang masisira dahil dun sa presence ng aluminum flakes, aluminum powder. Okay? Mapapabilis ang wear and tear ng unit mo kasi nakahalo yun sa lubricant mo. Di ba?
Kapuputok mo, pak, 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 pak. Nagpo-produce yun ng aluminum flakes. Especially kung pabaya ka sa pagsisilicone oil. Ngayon, pag nandun na yon sa loob na ng unit mo, humahalo sa mga rail mo yon, umiipit sa rail mo. Kaya yung ibang mga unit, maluluwag na yung slide. Kumakalog yung slide. Kasi hindi na pabayaan hindi na i-maintain properly ng silicone oil at saka hindi nalilinis. Hindi na PPMS. Kaya dito sa Bigman, pa-PMS kayo, libre lang, no? Every 3 months, pa-PMS mo yung unit mo para yung unit mo, himbis na tatagal lang ng 1 taon, tumagal siya ng 5 years, ng 7 years, ng 10 years. Okay? Number 1, dissolve. Nilulusaw niya yung mga old lubricant ng unit mo. Nilulusaw niya yung mga dumi, yung mga alikabok na nandun sa unit mo. Fina-flush niya. Okay? Kung tawagin ito is deep cleaning pala, sorry. Mali ako. Deep cleaning. Ibig sabihin, talagang nililinis niya, fina-flush niya. Then, after the deep cleaning, doon pumapasok mga karasop yung dissolve. Nilulusaw niya na yung mga hindi naabot nito. 'Di ba? Kasi ini-spray natin to, syempre merong mga hard to reach area na hindi maabot. Doon pumapasok yung ito, pang-dissolve, yung polymer natin. Itong mga ginagamit natin sa airsoft, tandaan nyo to huwag kayong bibili sa online ng mga degreaser, mga carburetor cleaner, EFI cleaner, CVT cleaner. Huwag po kayong bibili niyan. Bakit? Merong acetone content yan. Merong mga chemicals yan na makakasira doon sa mismong unit mo. Okay? Yung mga nabibili online, nabibili sa mga hardware, WD-40, carburetor cleaner, tapos electronic cleaner, contact cleaner. Hindi po pwede sa airsoft natin yan. Tandaan nyo yan. Lulutong yung nozzle mo, lulutong yung mga o-ring mo. Hindi po ginagamit yan. Gumamit kayo ng mga unit, ng mga lubricant, ng mga panlinis, pandissolve na Number 1, acetone free. Okay? Yan ang gamitin nyo. Acetone free at saka walang mga extraordinary chemicals na pwedeng magpalutong. Tandaan nyo to ang isang rubber, pag nilagyan mo ng chemicals na hindi dapat para sa kanya, mabibitak, lulutong. Ang isang plastic na masayaran ng isang chemical na hindi para sa kanya, mabibitak, lulutong. Bagay na ayaw mong mangyari sa unit mo. Okay? Ito po is acetone free and free from the harmful chemicals na pwedeng sumira sa mga o-ring natin. This is the step 1 and this is the step 2. Ang pinaka-step 3 is yung silicone oil na ginagamit natin sa unit natin. Okay? Kung nasa malayo kayo, tapos hindi kayo makakapag-maintenance kay Bigman, I do suggest ganito ang gamitin nyo. Step 1, step 2, then step 3 is yung silicone oil na ginagamit natin. Okay? Sana nasagot ko po na matino yung katanungan ninyo. Baka merong mga gusto magtanong sa online, sagutin natin, tignan natin, no? Pag meron kayong tanong mga Airsoft, bato nyo para masagot natin ng maayos, masagot natin ng detalyado, no? Okay, Boss Bigman, newbie lang po ako. Ano pwede nyo i-recommend na short airsoft na malakas at affordable? Grabe yung tanong nito. Okay. Isa-isay natin. Newbie raw siya. Ano raw yung pwedeng ma-recommend? Siyempre, ang bagay na i-recommend natin is yung recommendable. Ang bagay na mai-recommend natin is yung binibili ng marami. Yung binibili ng marami, hindi siya affordable. Di ba? Again, no? Hindi siya budget meal, what I mean. Again, wag niyo po akong tatanungin ng affordable. Sabi ko nga sa inyo, yung affordable para sa inyo
maaring hindi affordable para sa akin. Yung affordable para sa akin, maaring hindi affordable para sa inyo. Diba? Magkaiba tayo ng estado ng buhay. Maaring mas nakakaluwag ka or mas nakakaluwag ako. Diba? Maaring mas gipit ka, maaring mas gipit ako. Diba? Magkaiba tayo ng estado sa buhay. Yung mura sa akin, maaring mahal para sa'yo. Diba? Huwag mo akong tatanungin ng affordable. Hindi ganyan yung tamang pagpili ng airsoft. Diba? Ang tamang pagpili ng airsoft, number 1 is yung compatible sa'yo. Okay? Ito pa. Sabi mo, malakas. Walang airsoft na malakas na affordable. Diba? Lahat po ng bagay na matibay, na malakas, na maganda, may kaukulang presyo. No? Ang pagpili ng airsoft, hindi yung pinakamura. Newbie lang ako! Doon ako sa pinakamura. Doon ako sa pinaka-China. Ayun, newbie ka, pinakamura, habang buhay ka na lang po, magiging newbie. Kasi bakit? Ano ba yung mga affordable? Ano ba yung mga China? Ano ba yung mga budget meal? Sila yung mga bagay na mga pinaka-walang kwenta sa airsoft. Payag ka, binili mo yung unit mo ngayon, after 1 week, sira na. Payag ka, binili mo yung airsoft mo ngayon, after 1 week, gagastusan mo na naman kasi may parts na kailangan palitan, sira. Payag ka doon? Kung payag ka, go for the affordable. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na mahal mo yung sarili mo, na binibigyan mo ng respeto yung sarili mo, bumili ka na maayos na unit para sa'yo. No? Kawawang-kawawa ka naman kung ikaw yung padre de pamilya na naghihirap para sa pamilya mo, tapos ikaw itong padre de pamilya, bibili ka ng unit na walang kwenta. Diba? Hello? Dapat i-reward nyo yung sarili nyo. I-gift nyo yung sarili nyo. After the long day of work, after the long weeks of work, after the long months and years of work, isang quality airsoft ipagdadamot mo sa sarili mo. Bibili ka nung China, nung affordable, nung budget meal, dahil ang katwiran mo, gusto mong maglibang? Ang tanong, yung affordable, yung budget meal, yung gawang Lunes, sirang Martes, yung pinakamurang airsoft, malilibang ka ba? Kaya ka bibili ng airsoft, gusto mong maglibang. Hindi ka malilibang kasi kasama siya doon sa kakainisan mo. Kaya ka maglalaro ng airsoft kasi gusto mong mag-alis ng stress. Paano maaalis ang stress mo kung yung airsoft na binili mo, isa siya sa magiging stress mo? Isip lang, bossing. Di ba? Ano yan, ha? Diretsong kasagutan lang po yan. Pasensya na. Walang halong pambobola yan, bossing, ha? Diretsong kasagutan yan para, mas maunawaan ninyo, di ba? Diretso lang po yan. Wala pong halong ano yan. Boss, good evening po. Ano size ng o-ring ng Masari? Ng Masaring? Ha? Anong Masaring? Ito talaga si Junel, oh. Hindi ko maintindihan, Junel. Okay, bye. Okay, ito, meron isang question rito na napakasarap, napakagandang sagutin. Man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagamantin at siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, bakit daw hindi natin ina-advise na lagyan ng suppressor or adapter ang isang pistol? Okay, bakit ba? It will defeat the purpose of the pistol. Bumili ka ng pistol, gusto mo bumili ka ng pistol compact dahil gusto mo maiksi lang. Given, compact, maliit. Tapos lalagyan mo ng suppressor. Hello? Naganap ka ng pistol na maliit tapos papahabain mo. Ano yun? Diba? It doesn't make sense.
Bumili ka ng pistol na maliit, tapos papahabain mo by putting a suppressor. Hindi ba mukha kang eng-eng nun? Di ba? Dapat pag bumili ka ng pistol, iayon mo siya doon sa gusto mo. Iayon mo siya doon sa pangangailangan mo. Iayon mo siya doon sa paggagamitan mo. Bumili ka ng pistol na maiksi, tapos lalagyan mo ng suppressor. Tingnan ko suppressor. Para lang maipakita natin. Ano sa preso? Yan. Ay, ano dyan? Yung tan dyan. Ito. Dito. Yung tan lang, yung tan. Oh, for example, bumili ka ng ganito. Iksi, di ba? Compact. Yan. Tapos, gusto mo, lalagyan mo ng extender, ng suppressor. Bumili ka na maiksi, tapos lalagyan mo nito. Anong itsura ng unit mo? Di ba? Mukha kang eng-eng. Dapat, bumili ka ng unit na mahaba. Huwag kang bibili na maiksi, tapos lalagyan mo ng suppressor, katwira mo para medyo humaba. Di ba? Ang pangit. Di ba? Bumili ka ng unit na bagay sa pangangailangan mo. Okay, nag-a-adventure ka, umakyat ka ng bundok. Nililibot mo ang buong Luzon, ang buong Mindanao. Bumili ka ng adventure bike. Bumili ka ng adventure bike na naka-rims. Huwag kang bibili ng adventure bike na naka-mugs. Di ba? Kasi ang mugs is hindi design para sa mga rough terrain. Di ba? Pero ang rayos, di ba? Ang spokes, nag-a-adjust yan, flexible yan sa mga rough terrains. As simple as that. Di ba? Papanik ka ng bundok, off-road. Magdadala ka ba ng kotse? Papanik ka ng bundok, magdala ka pickup truck, magdala ka 4x4, magdala ka ng mga SUV. Di ba? Papanik ka ng bundok, huwag kang magdadala ng kotse. Malulubog sa putik yun. Bigay mo dun. Sino kaya ito? Pasagot mo ron. Alisin ko muna sa Bluetooth. Sige. No? Sige, sagutin mo. Di ba? Magdala ka ng sasakyan na rarapat. Okay. Mamamasyal kayo ng buong pamilya mo. Kasama mo biyenan mong lalaki, kasama mo biyenan mong babae, kasama mo yung misis mo, kasama mo yung 4 mong anak. Magdadala ka ba ng kotse? Hindi, huwag ka magdadala ng kotse. Magdala ka ng van, di ba? Masarap mamasyal, masarap mag-outing, masarap mag-excursion kung relax kayong lahat. Sa tingin mo, kasama mo yung biyenan mong lalaki, kasama yung biyenan mong babae, kasama yung misis mo, at saka yung 4 na anak mo, sa tingin mo, kasya kayo sa kotse? Sa tingin mo, magiging komportable kayo sa kotse? Hindi. Diba? O. Papasok ka ng opisina. Okay, papasok ka ng opisina, mag-isa ka lang. Magdadala ka ba ng SUV? Magdadala ka ba ng van? Hindi ka magdadala ng SUV, hindi ka magdadala ng van, di ba? Ang dadalhin mo, kotse. Ayan. Sa pagpili ng barel, bibili ka ng barel, bumili ka na naayon sa pangangailangan mo. Di ba? Bibili ka ng maiksi, tapos hahabaan mo. Para kang mukhang timang nun. Di ba? Ang gawin mo, bumili ka ng mahaba. Huwag kang bibili na maiksi at sa habaan mo. Bumili ka ng timano ng mahaba, oh. Bili ka ng mahaba. Oh, di ba? Oh, gusto mo mahaba, bili ka ng mahaba. Huwag yung bibili ka ng maiksi tapos sa habaan mo. Tingnan mo ang difference, oh. Di ba? Napakapangit pag bumili ka ng maiksi tapos sa habaan mo. Bumili ka talaga ng mahaba. Di ba? Yan ang mga yan ang mga advice, no? Diretso lang po yung sagot, wala pong halong paligoy-ligoy, no? Pasensya na kayo, hindi kasi tayo sanay mambole. Diretso lang talaga tayong sumagot, no? Basta rito, mga airsoft, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Sasabihin ko yung tama, no?
Oh, thanks boss sa advice, sabi ni Sib Elonmar Guti. Hello sir, maraming salamat po. Oh. Ayan. Nalis nyo, hindi nyo binalik sa tamang setting. Okay, ayan ha. Next question natin sa ating kwentuhan session, tanungan portion, no? Bluetooth connected. Ayan. Wala bang tanong sa online? O mga Karso, baka meron kayong mga tanong dyan. Sagutin natin yan, no? Okay, ito, tanong. Paano palakasin ng high FPS ang pistol? Actually, mga Karso, napakaraming things to consider para mapalakas ang isang pistol. Napakarami po niyan, no? At hindi ko, as much as I want, hindi ko maituturo. Kasi baka i-apply ninyo. 'Di ba? Baka i-apply ninyo, ang problema, mapahamak pa kayo, no? I don't advise na kalasin ninyo yung unit ninyo. I don't advise na kalikutin ninyo yung unit nyo. Seek the help of a gunsmith, of a professional gunsmith, no? Huwag pong kayo yung kakalikot sa unit ninyo kasi maari pong ikapahamak ng unit nyo yan, no? Ang sarap-sarap, ang ganda sana, naglalaro ka lang, diba? Pero pag yung sinugalan mo yung ano mo, yung unit mo, pwedeng masira. Pag nasira, imbis na naglalaro ka lang, nagpapagawa ka, diba? Iwasan nyo po yun, mga Karsom, no? Huwag nyong i-DIY yung unit niyo without the guidance of a professional, no? Kasi sayang yung unit no? Yung tanong, paano palakasin ng high FPS ang isang pistol? Marami pong things to consider para palakasin yan, no? Especially the inner barrel, di ba? The hop-up rubber, the nozzle. Yan ang mga things to consider, di ba? At syempre, yung iba, mga sikreto ko na yun. Sikreto na namin yan, no? Talaga namang bawat karinderya may sikreto, di ba? Bawat negosyo may sikreto. Yung Jollibee nga may sikreto, di ba? Yung KFC may sikreto, di ba? Ang Big Man, maraming sikreto kung paano na i-enhance, na aayos, napapaganda ang performance ng isang unit. Okay? Okay, ano po ang basehan para masabing maganda ang isang rifle? Basihan para maging masabing maganda ang isang rifle. Number 1 na basihan, compatible siya dun sa owner. Huh? Number 1 na basihan para masabi mo maganda yung rifle. Pasok yung uri ng rifle sa pangangailangan ng gagamit. Diba? Hindi ko mo malakas ang isang rifle, maganda. Hindi ko mo mabigat ang isang rifle, maganda. Ang basihan para masabing isang maganda ang isang rifle, compatible siya doon sa gagamit. Compatible sa lakas ng pangangailangan niya, compatible sa bigat ng unit, compatible doon sa paggagamitan niya. Okay? For example, senior ka. Ang edad mo 65, going 70, going 80, 85. Sa tingin mo ba mag-e-enjoy ka pag yung unit mo mabigat? Diba? Senior ka tapos bibigyan ka ng mabigat na unit. Sa tingin mo ba lalaruin mo? Malamang hindi. Diba? Inaya kang maglaro, ang ginagamit mo CQB, micro CQB or CQB, maiksi. Pucha, pagdating nyo, doon kayo naglalaro sa rice field, sa forest, sa jungle, ang lawak. Diba? Nasa 40-50 meters yung kalaban mo. Ang gamit mo CQB or micro CQB. Sa tingin mo ba mag-e-enjoy ka? Hindi ka mag-e-enjoy kasi hindi makakaabot yung bala mo doon sa dulo. Diba?
Kaya bawat unit, merong tamang paggagamitan. Bawat unit, merong purpose. Hindi lahat ng unit pare-pareho. Nakita mo yung pinsan mo, bumili siyang airsoft. Bibili ka rin, bumili siya ng Glock. Bibili ka, Glock din. Yung enjoyment ng pinsan mo, baka hindi ganun yung enjoyment mo kasi hindi ganun yun yung in-expect mo. Yung pinsan mo, kaya bumili ng Glock, may purpose kung bakit niya binili, Glock. Tapos gagaya-gaya ka, Glock din. Diba? Baka hindi ka mag-enjoy. Yun lang yun, no? Iba talaga. Pag ang unit na kinuha mo is yung compatible sa'yo. Pero pag ang unit na kinuha mo is ginaya mo lang dun sa kapitbahay mo, eh malamang sa malamang hindi ka sasaya. Malamang sa malamang hindi ka mag-enjoy kasi gumaya ka lang eh, di ba? Pero pag yung unit na nakuha mo is yung talagang gusto mo, yung compatible sa iyo, doon ka sasaya sa pag-i-LC. Okay? Okay, ito Big Man, patapos na po ang gun ban. Paano po ba magpa-COD? Magpa-COD, tawag ka. Tatawag ka, magpapa-booking ka. Okay? Then, after ng booking mo, ako mismo yung pupunta sa'yo, pupuntahan kita, dala ko yung maraming unit, 50 piraso na pistol at 10 rifle, pumili ka on the spot. Kung ano yung nandito sa shop na unit, yun din yung dala ko. No? Kaya kung ano yung makikita mo rito sa shop, yun din yung dala ko. Nasaan ka man? Cavite, Laguna, Batangas, pupuntahan kita. Kahit saan sa Cavite, kahit saan sa Batangas, kahit saan sa Laguna, pupuntahan kita. Katulad kahapon, nasa ano kami, Liliw, Laguna at saka sa Nagcarlan, Laguna. Diba? Oh, nasaan ka man sa norte? Bulacan, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan. Walang problema, di ba? Tumawag ka, magpa-booking ka, pupuntahan kita, pumili ka on the spot ng unit. Nasaan ka man sa Manila? Pateros, Makati, Pasig, Taguig, Las Piñas, Quezon City, Metro Manila, Navotas, Malabon, Caloocan, nasaan ka man? Pupuntahan kita. Diba? Dala ko 50 unit, 10 rifle, 50 pistol. Imposibleng wala kang makitang maganda ron. Diba? Yun ang paraan ng pagsi-COD. Tawag ka po para makapagpabook ka. Okay? Okay, bakit ba ano to? Bakit ba may hindi. Bakit ba may gun ban? Actually mga ka-airsoft, patapos ng gun ban. Wala may gun ban kasi para magkaroon ng kaayusan. May gun ban para hindi makapagpanamantala yung mga nananamantala, di ba? May gun ban para walang kumakalat na baril sa in public. May gun ban para masigurado na magiging maayos ang usually nagkakaganban kasi during the halalan. During the election period, di ba? Yan, dyan nagkakaroon ng mga gunban para magkaroon ng kaayusan. Pag walang gunban, lahat pwede magbitbit ng baril, putya, nagkakaroon ng patayan, di ba? Pero pag may gunban, may iaayos eh. Magkakaroon may isasaayos lahat ng bagay. Diba? Pero ganun pa man, kahit may mga gunban, nasa libo yung nahuli during the election period. Diba? Nasa libo siya. Buong Pilipinas. No? Merong mga sumunod, mas marami yung sumunod. Merong mangilan-ngilan na porsyento na hindi sumunod. Okay? Basta ang gunban, mga airsoft, ginawa yan para magkaroon ng kaayusan. Kung susunod tayo, magandang kakahinatnan. Kung hindi ka susunod, magkakagulo. Di ba? Kaya, ayun, patapos naman ang gun ban. Ewan ko ba't naitanong pa to.
Patapos na ang gun ban itong darating na, kung di ako nagkakamali, pagpasok nito June. Parang second week of June eh. Ililift na yung gun ban. So, wala naman ang problema. May gun ban o wala, hindi ka naman dapat magyabang ng may baril ka, di ba? May gun ban or wala, dapat disiplinado ka pa rin naman, no? Walang magandang may dudulot sa buhay ng tao pag susuway tayo. Pero kung susunod tayo dun sa binababa ng gobyerno na batas, mag-e-enjoy po tayo. Okay? Mga Airsoft, maraming salamat sa mga sumama sa aking kwentuhan session tanungan portion. Marami pa po tayong mga question, tatalakayin natin sa mga darating na araw. Okay, mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yan po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong likod. Big man. Thank you po.